Makalipas ang 3 taon. Ma'am Agatha, nandito na po ang delivery ng mga goods galing sa Maynila. Sabi sa kanya ng isa sa mga tauhan niya na si Nitoy. Ngayon ay may minamanage siyang grocery sa bayan nila sa Cebu. Ganun ba? Siya, asakasuhin niyo muna ni Mang Jun ha. Siguruhin niyo na tugma ang bilang sa delivery receipt. Utos niya rito. Abala siya sa iba pang gawain sa opisina. Kaya ipinaubayan na lang niya rito ang pagre-receive ng delivery. Mayroon pa siyang kailangang kausapin ng mga tao tungkol sa magiging expansion na kanilang tindahan. Simula nang bumalik siya sa Cebu, mahigit 3 taon ang nakakaraan ay sinuwerte siya sa pinasok na negosyo. Pagkatapos sila maghiwalay ni Lucas, ay nagtrabaho muna siya at nang makapag-ipon ay tinapos niya ang kanyang pag-aaral. Sa katunayan ay may bachelor degree siya sa kursong Business Management, major in accounting. At dahil sa sipag at tiyaga niya, ay naging manager siya sa isang kilalang chain of grocery sa Cebu. Pakaramdam niya iunti-unti na niyang natutupad ang kanyang mga pangarap. Ang kulang na lang ay ang makasama na sila ng kanyang tiyahin. Nagpapatayo na rin siya ng maliliit na bahay sa lupang iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Kapag natapos iyon, ay susundin na niya ang kanyang tiyahin. Mahigit 3 taon na rin niyang hindi nakikita ito. Simula nang umuwi siya sa Cebu, ay hindi pa uli siya bumabalik sa mansyon. Paminsan-minsan ay tumatawag siya roon para kumustahin ang kalagayan nito. Pero sandali lang sila kung magkausap. Iniiwasan din kasi niyang mabanggit si Lucas at si Doña Emiliana. Minsan ay naitanong niya kay Tia Nanit ang kalagayan ng matanda at naibalita nito sa kanya na maayos na ito. After almost 3 weeks in a coma, she came to. Sumailalim daw ito sa rehabilitasyon. Unti-unti ay nakarecover ito. Iyon nga lang, hindi na may babalik ang dating sigla nito. Pilit niyang iniiwasang alamin ang tungkol sa kalagayan ni Lucas. Pero si Mikay na mismo ang nagkwento sa kanya tungkol sa nangyayari dito. Si Lucas daw nag-aalaga sa lola nito kapag nasa bahay rin lang ito. Mas pinag-uukulan daw nito ng pansin ang matanda kaysa sa negosyo. Ipinaubayan na raw nito kay Samantha at sa asawa nito ang pagpapatakbo ng negosyo. Mas pinili raw nito ang mababang posisyon sa kumpanya para may oras itong maalagaan ng matanda. Wala pa rin daw balak mag-asawa ito, pero madalas daw na magkasama ito at si Althea. Sa tingin daw ni Mikaya ay mukhang nagkakamabutihan na ang mga ito. Naging malulungkutin daw at tahimik si Lucas. Minsan daw ay nagtatanong pa rin ito tungkol sa kanya, pero hindi raw ito sinasagot ng kanyang tiyahin. Masaya siya para kay Lucas at sa lola nito. Mukhang maayos na ang takbo ng pamilya ng mga ito. Inaasahan niyang isang araw ay pakakasalan din ni Lucas si Althea dahil iyon naman talaga ang gusto ni Doña Emiliana. Wala na siyang balak na makapagkita rito. Sapat na sa kanyang malaman na nasa mabuting kalagayan ng mga ito. May mga bagay na hindi para sa kanya at matagal na niya natanggap na ang pag-ibig nila ni Lucas ay parang isang fairy tale na walang happy ending. Lola, kumain na po kayo. Mamaya po kasi ay may therapy kayo. Magiliw na saan ni Lucas kay Doña Emiliana. Tuwing umaga, bago siya pumasok sa trabaho, ay siya mismo ang nagpapakain ng almusal dito. Pagkatapos, ay sinasamahan niya ito sa pagpapaterapi nito sa isang ospitala. 3 beses iyon sa isang linggo. Mayroon itong sariling nurse, pero gusto pa rin niyang pinagsisilbihan ito. Tumango ito at ngumiti. Kahit medyo hirap ito, ay pinilit pa rin magsalita nito. Iho, baka napapagod ka na sa
pag-aalaga sa akin. Hayaan mo na ang nurse ko. Umiling siya. Lola, hindi po ako magsasawang alagaan kayo. Nginitian niya ito. Sinubuan niya ng oatmeal ito at pagkatapos ay pinunasan ang mga labi nito. Nang maubos nito ang oatmeal, ay ang mga gamot naman nito ang pinainom niya rito. Mamaya po, ay susunduin ko kayo para pumunta tayo sa therapist ninyo. Aalis lang po muna ako para pumasok sa trabaho. Paalam niya rito. Hinalikan niya ito sa noo at pagkatapos ay umalis na siya ng bahay. Habang bumabiyahe patungo sa opisina, ay laman pa rin ng isip ni Lucas ang kanyang lola. Maayos-ayos na ang lagay nito, hindi katulad noong nakoma ito. Ang akala nga niya ay hindi na makaka-recover ito, pero dahil na rin sa mahusay na mga gamot nito at sa advancement ng medisina ay himalang gumaling ito. Dahil sa laki ng pasasalamat niya sa paggaling nito, ay ibinuhos niya ang oras at panahon niya sa pag-aalaga rito. Tinanggihan din niya ang CEO position dahil hindi pa siya ready na kuhanin ito. Hinayaan na niya ang board of directors ang magpaksya kung sino ang papalit sa kanyang lola. Habang siya ay kontento na sa mas mababang posisyon. Wala siyang pinagsisisihan sa lahat na nangyari maliban kay Agatha. Labis pa rin ang hinanakit niya sa dating kasintahan dahil nawala ito na parang bula. Kahit si Manang Nanit ay hindi alam ang kinaroroonan ng pamangkin nito. O siguro dahil baka naman ayaw talaga nitong ipaalam kung nasaan ito. Hinanap niya ito pero dahil masyado siyang abala sa trabaho at sa pag-aalaga sa kanyang lola, ay naisantabi na niya ang paghahanap. At dahil naipangako niya sa kanyang lola na magpapakasal na siya sa lalong madaling panahon, ay kinailangan na niyang mag-propose kay Althea. They had been dating for a year now. He didn't love her, but he felt it was his duty to marry her for the sake of his grandmother. Si Agatha pa rin ang mahal niya, pero alam niyang kapag ito ang pinakasalan niya, ay baka tuluyan ng ikamatay ng lola niya. And because he was duty-bound to her, pinipilit niyang kalimutan ang pinakamamahal na babae. Bago siya mag-propose kay Althea, ay sasabihin muna niya sa kanyang lola ang tungkol sa kanyang binabalak. Hihingi na rin niya rito ang engagement ring ng kanyang ina na itinago nito. Although he was not thrilled with the idea of marrying someone na hindi naman niya mahal, he would still do it just to preserve the harmony in their family. Nakatanggap ng tawag si Agatha mula kay Mikay. Isinugod daw sa ospital ang kanyang tiyahin. Nataranta siya. Hindi niya alam ang gagawin. Kumalma lang ang kanyang kalooban nang payuhan siya ng kanyang boss na lumuwas siya na Maynila at tiyakin ang kalagayan ng kanyang tiyahin. Kaagad na bumili siya ng tiket sa eroplano paluwas sa Maynila. Pagdating doon, ay dumiretso siya sa ospital kung saan nakakompine ang kanyang tiyahin. Inabutan niya roon si Manong Norma na nagbabantay sa loob ng kwarto. Nagtaka pa siya dahil wala roon ang kanyang tiyahin. Kumusta na po ang lagay ni Tiya Nanit? Nag-aalalang tanong niya. Gulat na gulat si Manong Norma nang makita siya nito. Agatha, bakit napauwi ka rito? Tumawag po sa akin si Migay at sinabing isinugod daw po sa ospital sa tiyang. Nasaan ho siya? Si Nanit? Nasa bahay siya ngayon. Sabi naman ng Norma na mukhang nalilito sa nangyayari. Kumunot ang kanyang noo. Kung wala siya rito at wala siyang sakit, anong ginagawa niyo rito sa ospital? Nalilitong tanong niya. Hindi niya maintindihan kung bakit tumawag sa kanya si Mikay kung wala naman palang sakit ang kanyang tiyahin. Sasagot pa lang si Manang Norma
nang bumukas ang pinto at pumasok doon si Doña Emiliana na nakasakay sa wheelchair na itinutulak ng isang nurse. Doña Emiliana, kayo po ba ang nasa ospital? Kumusta na po kayo? Ninenerbyos na sabi niya. Noon lang uli siya nakita ito simula nang ma-stroke ito. Kumusta ka na, iha? Mabuti naman at napaluwas ka. Wika nito sa kanya. Nginitian pa siya nito. Hindi na niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Mukhang may alam ito sa pag-uwi niya sa Maynila dahil hindi ito nagulat nang makita siya. Kumusta na po kayo? Ulit niya sa kawalan ng masabi. I'm getting better. Salamat sa pag-aalaga ni Lucas sa akin. Nakangiting wika nito. Tumangutango siya. Natutuwa naman siya dahil mukhang bumubuti na ang lagay nito. Nakatanggap po ako ng tawag mula kay Mikay. Nandito raw po si Tia Nanit. Pero wala naman siya rito. Iha, alam kong marami akong naging kasalanan sa inyo ni Lucas. I hope I can make it up to you this time. I'm really sorry for the pain I have caused to both of you. Let's move forward and forget about what happened then. Maiwan na kita. I hope to see more of you in the future. Sumama na si Manang Norma sa paglabas nito at ang nurse. Naiwan siya sa loob ng kwarto na nalilito. She was about to leave when the door opened and Lucas walked in. She was at loss for words when she laid eyes on him. He looked different since the last time she saw him. He looked much older, but his features were softer. He was wearing his signature killer smile as he walked towards her. Lucas, anong ibig sabihin nito? Pasensya ka na kung nanervyos ka sa tawag ni Mikay sa'yo. But it was the only way we could think para bumalik ka rito sa Maynila. You mean, pinilano mo ito? Niloko mo ko para lumabas ako? At ginamit mo pantiyahin ko? Galit na sabi niya. Hindi siya makapaniwala na magagawa siyang biruin ng ganun ni Lucas. Tama bang gawing dahilan nito ang kanyang tiyahin para lang sa mga kalokohan nito? Actually, hindi talaga ako part ng plano eh. Sina Lola at Manning Nanet ang nag-isip ng paraan para magkita ulit tayo. Sagot nito, saka ngumiti. Anong ibig mong sabihin? Well, the truth is, I was asking for Lola's permission to marry Althea when she told me she was sorry for what she did to us 3 years ago. Marami raw siyang na-realize simula nung nakarecover siya. She was really apologetic to us. Hinadlangan daw niya ang ating kaligayahan because of her false pride. She told me she no longer wants me to sacrifice my hurt and my future for the sake of our family. Gusto niya lumagaya ako. So I think she planned this with Manang Nanit. I'm just hoping it's not too late. Hindi agad nag-sink in sa isip niya ang sinasabi nito. Napako ang kanyang isip sa sinabi nito na pakakasalan nito si Althea. Hindi siya makapaniwala na pagkatapos ng mahabang panahon ay binibigyan na sila ng basbas ni Doña Emiliana. She thought all of this was just a practical joke and she were the target. She dared not believe him for the sake of her pride. Anong kinalaman ko sa pagpapakasal ninyo ni Althea? Tanong niya. Sa tingin ko, wala na tayo dapat pag-usapan. Kaya kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Mali ito. Anyway, congratulations na rin sa inyo ni Althea. Humakbang siya patungo sa pinto. Pero, hinarangan siya nito. Hindi ito isang pagkakamali agad.
Letting you go 3 years ago was a big mistake, and I'm asking you to give us another chance. I'm sorry. I wasn't able to keep my promise to you. But now, I'm going to try my best to make it up to you. Gusto ko lang ulitin sa iyo dahil mukhang hindi ka naniniwala eh. Lola has already given her permission for us to marry. Nalilito at hindi makapaniwalang tumingin siya. Tumingin siya sa lalaking maganda ang ngiti nito sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Pinilit niyang ibaon sa limot ang naging relasyon nila dahil alam niyang walang patutunguhan niyon. She had already given up the idea that they would reconcile. Kahit mahal niya ito, ay mas pinili niyang lumayo, alang-alang sa pamilya nito at sa ikapapanatag ng loob nito. Pero ngayon ay mukhang mababago na ang lahat. She wouldn't give in so easily. Kung pumapayag na ang lola nito na magkaroon sila ng relasyon, ay paano naman si Althea na pinangakuan nito ng kasal? Ayaw niyang makipag-agawan kay Althea. Mukhang seryoso na ang relasyon ng mga ito at ayaw niyang pumagitna sa dalawa. Ang sabi mo, pakakasalan mo si Althea. Tapos ngayon, humihingi ka ng pagkalawang pagkakataon? Ano ba talagang bahalak mo? Agatha, hindi ka nakikinig sa akin. I'm not going to marry Althea. Break na kami nito few weeks ago. Ang sabi niya, hirap na siya sa pag-aantay sa akin. Sinabi niya rin na may nakilala siyang lalaki na magmamahal sa kanya at mahal din niya. At sana daw maging masaya na daw tayong dalawa. Kaya agad wala nang hadlang sa atin ngayon. Everyone has already agreed except you. So, what you are saying is, yes, Agatha, I love you. Ikaw lang all these years. At ikaw pa rin for all of the days of my life. Will you give us one more try? And this time, I won't settle unless it's forever. Tumungo siya. Pilit na itinatago niya ang kanyang mga luha. Itinaas nito ang kanyang mukha at pinahid nito ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay niyakap siya nito. Agatha, please, say yes. Please say, you will be mine forever. Niyakap na rin niya ng mahigpit ito at habang humihikbi ay sinagot niya ito. Yes, I'll be yours forever. I love you, Lucas. They held each other tight and both were afraid to let go until they realized no one could ever break them apart again. Because, finally, their fairy tale had its happy ending and her prince was back for good. May pagkakataon sa buhay natin na marami tayong dahilan para sumuko. Pero gusto kong iparealize sa inyo na madami tayong, hindi lang sobrang dami, maraming dahilan para bigyan ng hope ang bawat isa at kalimutan ang salitang suko. Dahil ibinigay ng Lord sa atin ang buhay nito para i-enjoy ang buhay na naaayon sa kanyang kalooban. At may pagkakataon pa nga na may makikilala tayong tao. Tao na akala mo parang dadaan lang sa buhay natin. Pero minsan hindi natin alam na ito ay kasama ng Lord sa plano niya. Plano na may makasama tayo habang buhay niya. May mga pagkakataon nga lamang na may humahad lang. Pero dahil si Lord ang nagplano nito, kahit sobrang laking pader pa ang humara dito, hindi mapipigilan
ang plano ng Lord para maganap ito sa buhay mo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Ace TV. At sana suportahan niyo pong muli ang mga kwentong aking ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po at hanggang dito na lamang ang kwentong ito. Hanggang sa muli, kaibigan.